Ito ang Presidential Broadcast Service. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko ng Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na guugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Iloilo, Radyo Pilipinas. 585 AM. Oras sa Radyo Pilipinas, alas 2:04 sa hapon. Mga labing ulihing hitabo, hibaluon, mga hangka at tubangon, mga bagay nga importante, aton ginahanungan, aton ginabantayan. Ululupod kita sa Bantay Banwa, Bantay Banwa. Ang programa na magatulong sa inyo sa labing ulihing nga balita, mga panugyan o kampanya para sa kayuhan sang tanan. Ikaw, ako, kita, Bantay Banwa. Mayong hapon Western Visayas, mayong hapon syudad kag probinsya sang Iloilo. Welcome sa pagpangalagad sa programa Bantay Banwa. Miyerkules nga edisyon kita, Nobyembre 12, tuig 2025. Programa nga magadulong sa inyo sa labing uli nga balita, mga panugyan kag kampanya para sa kayuhan isang tanan. Ini ang inyo alagad kag Anchorman Joseph Paul Noblesa Tarosa. Ululupod kita subong hapon diri sa Radyo Pilipinas Iloilo. Sa aton nga mga balita nga patpaton subong hapon, sobra saggatos ka personnel sa Bureau of Jail Management and Penology ginpaidalom sa drug test. Ang drug test ginpangunahan mismo sa ila regional director, bago nilang director si Jail Senior Superintendent John Montero. Ipabati natin sa inyo karon ng interview kay Colonel Montero sa sining drug test. Ating katuyuan gid sini nga mapasiguro nga drug-free ang workplace, drug-free ang mga jail facilities. Hindi man pwedeng gina-greyhound niyo ang mga preso tapos ang mga personnel sa BJMP ang ang involved sa illegal nga droga mo nang ginapatigayon ng ini nga mga drug test para nga masiguro nga wala sang nagagamit sa illegal nga droga. Kag mga kabyanan, ang Office of Civil Defense nagpadulong sa kapis. Nagsapol tuhoy sa mga nagluntad nga bagyo, ginassess ang efforts sang probinsya sang Capiz sa disaster. Kapakigangot man ang opisyal kay Governor Fred Neil Castro. Tinguan ta karon wala buto ng OCD through Office of Civil Defense 6 Director Raul Fernandez. Kag update sa bomb threat nga nagpuhag sa University of San Agustin Extension Campus. Magsiling kitang extension campus nila, amo ni ang mga senior high school, junior high school kag elementary, ang basic education department nila. Tinguan ta nga labuton sining kapulisan ano ang latest sini. Napuhagid ang mga kabataan sini. Kung ikaw ang may kabataan dito nga nag-eskwela, mag-worry kagit. Amo nang medyo nagpugok man ang trapiko dito kay inabangon ngati ang mga ginikanan man sigsugat man sa ilang mga kabataan way kakabalo. Balanta nga sa pila na katuig sa sulod guro sang isa ka tuig may ara gid nga nagapangsasko, nagapanghimo sa sining mga hindi manami nga bagay, pero pasalamat lang kita. Thankful lang kita nga hindi matuod nga may bomba. Pero i-check ta ini karon, gusto ta balang matabo man tani bala nga may baluan kung sino gid ang mga nagahimo sini. Kay ang kakatabo abi wala sila sang kulba, kasi bala nila hindi man sila madakpan. Wala man na sang may matabo sa akon kay
So ang nami sini nga maibaluan kung paano ini sila ma-identify, may kapasidad ba lang PNP sini mag-identify, magtumod kung sino ni ang may tag-iya or ang tag-iya sa account kiti in paagi sa Messenger certain Sara Bautista to ang ngalan lamang gani isang profile pic. Kumbaga bala do gindisenyo lang bala para nga mang sasko lang. Ibaluon ta kinakaroon ng latest. Establisar kita sang koneksyon no sa Office of Civil Defense. Makaupod na ton sa piyak nga linya ang Regional Director sa Office of Civil Defense, si Director Raul Fernandez. Sir, welcome po sa Radyo Pilipinas. Magandang hapon. Ay, magandang hapon po at sa nakikinig po dito sa Radio Pilipinas. Okay. Sir, kamusta po yung pagbisita ng Office of Civil Defense sa probinsya ng Capiz? Nung bisita tayo nung nakarang araw sa Capiz, tinignan natin yung epekto ng Typhoon Uno para si Super Typhoon 01 na nakaraang mga araw. At inalang din natin yung mga direct na mga pangangailangan. Okay. Sir, na-mention mo yung mga pangangailangan, sir, sa meeting nyo with the provincial government. Sir, ano yung mga ni-request nila, sir, sa Office of Civil Defense? Yes, may request sila for additional food pack dahil nga kanilang mga stockpile nila dahil nga sa dami ng mga affected families. So, basically, yun ang pangunahing pangangailangan, yung pagkain ng ating mga yung mga affected families natin, family food packs, and then yung mga kailangan din yung cash assistance probably for yung mga nasirang kabahayan, yung damaged houses. Okay. And then yung sa hygiene kits, and then yung possible additional for assistance doon sa mga kabuhayan ng mga nasirang kabuhayan. Okay. So, kumbaga, sir, assistance for damaged houses, assistance for mga nasirang kabuhayan, and dagdag na family food packs. Lalo yung mga nasirang mga motor bangkas, yung ating mga fisher folks kababayan. Okay. So paano, sir, ano yung magiging intervention ng OCD sa mga request ng provincial government? May mga government agencies tayo na yung talaga yun ang mandate nila, for example, for family food packs. Yes, so we will be endorsing the request to DSWD to replenish yung kanilang yung food packs nila. And then for damaged houses naman, then we will be endorsing also their request kung ilan yung partially or totally damaged houses nila sa food. And then for damage yung mga nasira ng mga kabuhayan nila, halimbawa yung motor bangkas, then we will also coordinate with the Department of Agriculture kung paano sila matutulungan. So when it comes naman sa mga hygiene kits, yung mga non-food items, then we will be providing the same. And then yung sa mga nasira mga infrastruktura, then we'll just have to kailangan mag-submit ng mga requirements natin para ma-access yung national dream fund. Okay. And we'll also be nakakapag-provide na rin tayo ng rice assistance sa
province of Capiz, nung kay ano pa yun, no? Yung kay ano pa kay Ramil. So titignan pa natin kung how can we further provide dito naman sa mga na salanta ni Tino. So lahat po yan may isa naman po collaborations ng different po natin line agencies. Okay. Sir, gaano po karaming non-food items yung kinumit ng OCD sa provincial government ng Capiz? Food items, Non-food, pa sir. natin, we still have to wala pa akong talaga final numbers, no? Okay, sir. Wala akong hawak ngayon. Okay. But in addition to that, nag-donate po si Pagcor sa atin ng pamilya ng food packs. So, yun po yung nag-schedule lang kami. Baka bukas darating yung Pagcor. So, i-distribute ho natin yan sa mga local government units na naapektuhan ni Tino at saka ni Owan. Mm-hmm. Sir, kamusta naman yung assessment mo, sir, sa preparedness ng probinsya ng Capiz sa dalawang bagyong dumaan sa kanila, sir? So we are satisfied naman tayo sa preparedness measures, and in fact, we are commending them, for implementation ng preemptive evacuation natin. That plays a critical role in ensuring yung safety ng ating mga kababayan. So naging witness tayo, na it's indeed effective way approach, para maiwasan yung unnecessary casualties sa mga ganitong klaseng mga kasakuna. So we're just hoping na this will become the framework or yung magiging maging SOP na Yes, sa ating mga LGU na every time na meron tayong threat, yung lalo na sa typhoon, na maging ma-secure na natin kagad yung ating mga kababayan sa mga ligtas na lugar. And by the way, yung isa rin pala sa namin, sa mga na follow namin, na kulang tayo sa mga evacuation centers sa lugar na pinisita namin. Okay. So we're asking also yung kanilang mga request letter, and then we will be providing forwarding this sa central office para may consider sila for maging recipient ng mga evacuation center alinsunod doon sa Ligtas Pinoy Act. Sir, na-mention mo itong evacuation centers. When you say evacuation centers, ito yung regional evacuation centers, Director? Again, yung Sir, yung you mentioned, sir, evacuation centers, ito ba yung regional evacuation centers? Yeah, yung evacuation center is standard na inaano natin, na binibigay natin sa mga LGUs na kulang na may evacuation center. So ito yung may mga kasi na patuloy pa rin silang gumagawa ng na ginagamit yung mga school buildings. Tama, sir. Oo. So may mga tayo, for example sa may I think sa Pilar or Pontevedra, wala silang talaga as evacuation center. So ang ginagamit nila yung mga schools and then covered courts. Okay. So based sa monitoring ninyo, sir, dyan sa probinsya ng Capiz, mga more or less ilan yung masasabi nating standard talaga na evacuation centers, and if ever na madagdagan, mga gaano pa karami yung kailangan dyan, sir? Medyo marami-rami pa po kasi may mga may mga bayan tayo dyan na walang mapaglagyan ng evacuation center kasi nga mostly sa lugar sa kanilang local sa kanilang EOR walang hazard free na locations, Okay. Kaya si hazard free na walang hindi pwedeng bahain, Landslide. na walang landslide threats. So ganun yung inaano natin. So titignan nga namin kung pwede tayong makapagbuo ng isang regional evacuation center na kung saan pwedeng i-cater ng isang host LGU yung mga adjoining or yung mga adjacent LGUs sila na walang paglagyan ng ligtas na evacuation center. Maganda yan, sir, no? If ever na may isang regional evacuation center
tas yung mga LGU na magtutulong-tulong na lang sa mga gamit, sa supplies, or ano pang kailangan ng mga residente nila if ever na matuloy yan, sir. Yes nga, and then we're planning also to get the involvement of the provincial DRRMO. Kasi ang naging problema niya sa si host LGU, siya yung mag-maintain ng facility. So, kailangan tingnan natin na magkaroon din ng papel si provincial si provincial government para at least makikita din yung na yung ni-allow ni host LGU ang paggamit ng mga kakaratigan niya, bayan niya. Sir, yung Regional Evacuation Center, bali yung sistema ba, sir? LGU yung magdo-donate ng lot, tapos sino yung magpapakonstruct, sir, if ever? Yes, may available lot si LGU. And then yung magpo-provide ng si national government out of the entry fund natin magpapagawa na regional evacuation center. Sa Capi, sir, wala pa tayong regional evacuation center or meron na? Meron na tayo, however, na-term silang regional evacuation center pero ang capacity niya is maliit siya. Kulang, sir, kulang. Yeah, and then si host LGU lang kung saan siya nakalagay. Siya lang ang makagamit lang is yung yung saan siya nakalagay. So, natulingan niya sa regional evacuation center pero yung utilization niya is local, yung sa mismo. Hindi siya walang agreement na i-open siya sa mga karatig bayan in case na And hindi lang kasi, sir, bagyo yung kinakaharap natin, sir. Kumbaga dapat yung mga LGUs natin long term din yung pagplano nila, no? When it comes to evacuation center na if ever na may mangyari, bagyo man, lindol, doon na yung magiging safe place para sa mga residente. Tama ka yan, Paul. And we hope na sa mga experiences natin, makikita talaga ng mga LGUs na kailangan talaga nilang mag-invest sa disaster risk reduction management. Yes. Okay. Lastly, Director, mensahe nyo na lang po, panawagan sa ating mga kababayan. Yeah, sa mulit nagpapasalamat tayo sa maagap na pag-responde ng ating mga lokal na pamahalaan through the local DRRMOs at sa kooperasyon na rin po ng ating po mga kababayan na willing. Yan lang utod si Director Fernandez dahil lang kay Balikanta. Okay, Director, naputo lang tayo. Proceed. Hello. Yes, Director, proceed lang po. Yes, oo. So, yun nga, sa mga natin, sa mga katuwang natin, from yung pag-asa, na naging hourly updating nila sa ating panahon, sa panahon. And then sa ating pong mga uniform services po natin, PNP, sa Army, sa Bureau of Fire, sa Coast Guard, sa Air Force, nag-provide sa atin ng air access. At sa mga po natin, sa mga local natin, rescuers, responders, sa lahat po na naging na-involved po sa ating pong response operations, and even po sa ating pong preparedness measures. Maraming salamat po. At muli, pinatunayan natin na pagsasama-sama natin, bayanihan natin, ay isang tibay na napakatibay na na gawain na naging instrument para malimit natin or wala tayong casualty po sa ating po mga bagyo. Sana po ito'y magiging natin, plataforma natin sa mga darating pang mga disaster na dadaan sa ating rehiyon. Sa muli maraming salamat at lalong-lalo na po pala sa mga partner media natin, outlets natin, na walang sawang nagbibigay ng real-time information, tamang informasyon sa ating mga kababayan, tumutulong sa ating magkumbinsi na lumikas na mas maaga para sa kanilang kaligtasan. Maraming salamat po sa inyong lahat.
Maraming salamat, Director Raul Fernandez, Regional Director ng Office of Civil Defense, Western Visayas. Maraming salamat po. Yes, sir. Pati mga kabilang, Director Raul Fernandez ng Office of Civil Defense, Western Visayas. Na namiangi kita sa sinino sa implement nga preemptive evacuation kay nga aton mga kauturan way gid balaya siguro may pilahon lang nga pamalibad nga mag-evacuate pero kadamaan gid dyan nag-cooperate kag sa pag-evacuate nila gintatap man sila sa mga local government unit amo nang manami nga gin-evacuate gid man sila pero ang supplies, pagkaon, tulugan ginhatag sa local government unit. Pero sa nakita naton sakto niya ang gina-discuss ni Director Fernandez nga dapat mag-put up gid sang isa ka evacuation center. Evacuation center nga for example abi sa probinsya sang Capiz nga dapat may isa ka evacuation center nga tanan nga mga banwa pwede ka gamit or butang tabi hindi lang guro isa kinang landra basi 2 or 3 pa or mas madamo pa. Tapos for example sa apat example man lang niya no for example sa apat ka banwa may isa dira nga mapatindog sa regional evacuation center. Tapos sa isa pagid ka distrito abi or cluster apat pagid dira. Ngamo na balang nakita naton kag kung mag-evacuate dira na lang. After sina, pag tapos evacuate, kada LGU na mansig toka na sa amo ni akon. Or pwede man mansig tatap sa constituents na lang, pwede man nina. Kasi siyempre ang mayor gid sina yang ma-supervise siyempre ang probinsya gid. Provincial government sang Capiz. Pagdiriman sa aton sa iban pagit nga mga probinsya. Sa nakita ako, kinanglan gid sa mga LGUs mag-invest sa disaster risk reduction and management. Halin September, halin October lang kadamo sang kalamidad nga naglabay sa aton. Kag ang bagyo may forecast pa nga may 2 tubtob 3 pa ka bagyo nga magasulod sa Philippine Area of Responsibility. So paano kita magpreparar? Dapat long term ang plano naton, hindi nga kung saan lang mag-abot ang bagyo dira kita magpreparar. Nagapati kita nga kung may long term nga plano kita sa disaster risk reduction and management, mapanubo naton ang halitan, minimal ang losses. Kasi siyempre, ang ginalikawan tagid nga may mautas nga kabuhi. Kag siyempre, ang mga flood control, isagin ini sa dapat gid nga matagaan man igtalupangod, kaya muni dapat ang magabulig sa aton. Hindi nga manginterwisyo sa aton. 27 minutos makaligat sa takdang alas 2 sa hapon. Tamyaw ko sang mayong hapon mga nagatutok sa aton nga pagpangalagad. Si Mama Aldea Tarosa nagatutok gid sa aton nga pagpangalagad, si Cheche Hulampong. Mayong hapon gid. Ang iban pagit ng mga balita patpato naton sa pagbalik sa programa Bantay ba. Tinuloy na po natin ang zero balance billing. Libre po. Ibig sabihin, ang serbisyo sa basic accommodation sa ating mga DOH na ospital, wala nang babayaran ang pasyente. Po, ang dami pong challenge, hindi po namin alam kung saan namin kukunin, ganon, nag-iisip kung paano namin mababayaran. Siyempre po, masayang-masaya, super saya po dahil zero billing po kami. Po, malaking, po talaga, malaking tulong po. Mabilis lang din po. Bayad na ang bill ninyo. Uulitin ko, wala nang kailangan bayaran ng pasyente basta sa DOH Hospital dahil bayad na po ang bill ninyo. Naiyak ako kasi sobrang saya. Maraming salamat po, Mr. President Bongbong Marcos Jr. Hindi kami nagkamali ng taong hinalal. Magandang araw, si Dingdong po ito.
Tagbagyo na naman, kaya tara samahan niyo akong i-remind ang mga kababayan nating magsasaka at mangingisda. Say aha. A for ani. Hanggat maaari, anihin na natin ang mga pananim para hindi tumasayang sakaling bahain ang inyong taniman. Next, H. Hayop. Ilikas natin sa mataas na lugar ang mga alagang hayop tulad ng baboy, kambing, baka at iba pa. Huwag rin kalimutan ang pets natin, ha? At A for alon. Paalalahanan ang mga kapamilya nating mangingisda na huwag na munang pumalaot. Say it with me? Aha! Para safe ang lahat sa panahon ng sakuna. Hashtag panatag ang mayala. Maging panatag, Pilipinas. Plano mo rin bang magkaroon ng sariling bahay soon? Boy, yan ang life goals. At sa pagpili ng lokasyon ng iyong dream house, siguraduhin nyo naman na safe ka from landslide. So here are some tips. Kung maiiwasan, huwag magtayo ng bahay sa matatarik na lugar. Iwasan din ang mga lugar na may malalambot na lupa at basag-basag na bato. Lalo na kung may history ng pagguho tulad ng mudflow at rockfall. Huwag ring magtayo ng bahay sa paanan ng bundok o burol dahil posible itong bagsakan ng landslide materials. Delikado. Dahil major milestone sa buhay ang pagkakaroon ng sariling bahay, siguraduhin nating safe naman ito sa landslide, hindi ba? Hashtag panatag ang may alam. Maging panatag, Pilipinas. Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura. Naalala ko, nung bata pa ako nang namamasyal kami sa Fort Santiago sa Intramuros. Ito ay ginawa noong 1571 bilang kuta o fortress ng Spanish governor na si Miguel Lopez de Legazpi. Isa ito sa mga napaka-importanting historical sites sa Maynila. Marami ang nagbuwis ng buhay dito noong kapanahunan ng mga Kastila at noong World War II nang ginamit ito ng mga Hapon bilang kulungan ng mga Pilipino at Amerikano kanilang nahuli. Ang ating national hero na si Jose Rizal ay nakulong din sa Fort Santiago bago siya naging martir sa Bagong Bayan. Ang Fort Santiago ay sinimulang i-restore noong 1953 pagkatapos nitong magtamo ng pagkasira noong Second World War. Ang Fort Santiago ay gawa sa bato na galing sa bulkan na tinipag sa present-day Guadalupe Viejo sa Makati. Ngayon, ito ay naglalaman ng iba't ibang memorabilia ni Jose Rizal at isang napakagandang pasyalan ng buong pamilya. Tara na at ating lalawin! Yan ang Pinoy Kultura because our culture is cool. Isang gabi, pauwi na sina Daisy at Eric galing sa sine. Eric, saan pa tayo pupunta? Gabi na. Uwi na tayo. Bakit? Anniversary natin ngayon. Tsaka sundali lang naman tayo sa motel eh. Ang kulit mo naman eh. Sinasabi ko na sa'yo na hindi pa ako handang makipag-sex. Tsaka paano kung mabundis ako? Diyos naman ho, ako bahala. Sumama ka na sa akin. Kung mahal mo ako, patutunayan mo. Anong gagawin ko? Mahal ko siya pero ayoko pa talaga eh. Basta. Ano? Halika na. Sabi ko na sa'yo, ako bahala. Eric, sa kanilang natin gawin to. Palagay ko, hindi pa talaga itong tamang panahon. At kung ako naman ang mahal mo, makapaghihintay ka, di ba? Isipin ang kapakanan, plano ang kinabukasan, abutin ang ninanais, hindi kailangang magtiis. Isang mapagpalayang mensahe hatid sa inyo ng Sentrong Sigla, Angat Pinoy 2004 at ng himpilang ito sa pakikipag-ugnayan sa Women's Media Circle Foundation. Game, 1, 2, and... Balikan ulo, kita kwetan, may mga susus. Huwag mong titigan ang hindi sa'yo at maging disenteng tao. Pare, ang catcalling ay isang uri ng sexual harassment. Di biro ang sexual harassment at di nakakamacho ang pang-aabuso. Isang paalala mula sa Philippine Commission on Women at panghimpilang ito.
Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura, at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura. Kung musika lang ang pag-uusapan, halina't kilalanin natin si Ryan. He is one of 4 children of Alberto Austria Cayabyab and Celerina Benzon Pujante, an opera singer and professor. Hilig talaga niya ang musika. Nagtutulakan sa atinidang aking napagdaanan. Sa katunayan, he was 4 years old when he took up piano lessons. Bachelor of Science in Business Administration is what he initially took until he was presented with a scholarship and hold learning in music. Bachelor of Music, major in composition degree. Ayan ang tinapos ni Ryan, kaya naman siya ay naging profesor ng Department of Composition and Music Theory. Mapagbiro talaga ang tadhana. Sa dami ng kanyang achievements, Mr. C and his family was about to take their chances abroad nang siya ay nabigyan ng pwesto bilang Executive and Artistic Director ng Foundation for the Performing Arts sa Pilipinas ng isang malaking korporasyon. And the rest, as they say, is ongoing. Kasi he still writes music, composes, and arranges. Alam niyo ba? In September 2019, siya ay naparangalan ng prestigious Ramon Magsaysay Award for his compositions and performances that have defined and inspired Filipino popular music across generations. Arranger, musician, composer, conductor, artistic director, accompanist, and just about anything music-related. That's our national artist, Ryan Cayabyab. Sariling ating may ganda ng aming musika ay natutong umawi. Yan ang Pinoy Kultura because our culture is cool. To know more about their life, work, and contributions, visit the National Commission for Culture and the Arts at ncca.gov.ph. Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura, at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura. Kung pagandahan lang ng arkitektura, ang Pilipinas ay hindi magpapahuli sa ibang bansa. Patunay dito ang San Carlos Seminary, Rizal Theater, Capitol Theater, Manila Jockey Club, ang University of the Philippines Library and Administration Building, at ang Rizal Shrine. Ito ang mga likha ni Juan Felipe de Jesus Nakpil, ang tinaguriang Dean of Filipino Architects. Si Juan Nakpil ay nag-aral at nabigyan ng bachelor's degree in mechanical engineering sa Estados Unidos. Siya at ilan pang iba ang nagtaguyod ng Philippine College of Design in 1941, which unfortunately did not survive the Second World War. In 1973, Juan Felipe de Jesus Nakpil was named National Artist for Architecture. When he died in 1986, he was given a state funeral and was buried at the libingan ng mga bayani. Yan ang Pinoy Kultura because our culture is cool. To know more about their life, work, and contributions, visit the National Commission for Culture and the Arts at ncca.gov.ph. Chong 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 chong, pasipol-sipol, mga manong sa labas. Magtigil at bumalang, kaya ikaw sa nabibig, kundi maganda ang lalabas. Pare, ang catcalling ay isang uri ng sexual harassment. Di biro ang sexual harassment at di nakakamacho ang pang-aabuso. Kaya ikaw sa nabibig, kundi maganda ang lalabas. Isang paalala mula sa Philippine Commission on Women at ng himpilang ito. Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura, at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura. One of the fondest memories I have as a kid is riding the jeepney. It made me feel like a king. Dahil ito ang King of the Road. The jeepney or jeep is a cultural symbol that has transported us to school, the office, sa mall, at sa iyong first date. Mura, makulay, at mabilis. Yan ang ating jeep. Maribang, umusog-usog ng konti. Sakay na! Yan ang Pinoy Kultura because our culture is cool.
hatid ay balita, impormasyon at sari-saring kaalaman tungkol sa sektor ng agrikultura sa ating bayan. Usapang Agrikultura kasama ang Department of Agriculture. Alamin ang mga hakbang ng administrasyon para mas mapaunlad pa ang iba't ibang industriyang agrikultural at pakinggan ang mga proyektong handog sa mamamayan upang mapalago ang kanilang mga kabuhayan. Usapang Agrikultura, Lunes hanggang Biyernes, alas 5 ng umaga, dito lang sa Radyo Pilipinas. Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura, at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura. Known to tourists as hanging rice, puso is rice cooked in woven palm leaves and seen mostly hanging in food stalls, kaya tinawag na hanging rice. It is sold along with barbecue, lechon, ginabot, and the likes in Cebu. Ang puso ay isang iconic street food sa Cebu. Great to take on a picnic or pag nagbi-beach or kahit saan kapag nagutom. No need for utensils or plates, just grab a bunch of hanging rice and some barbecue and you can eat anywhere, even without a table. Busog na, biodegradable pa. So don't forget to have some when you visit the Queen City of the South. Yan ang Pinoy Kultura because our culture is cool. Uy, ako ba yun? Kung tunay kang lalaki, ito ang alak para sa'yo. Ay, ako ba yun? Gusto mong pumuti? Ha? Ako ba yun? Bubata duguan ang babaeng nakita sa madilim na eskinita. Hindi ako biktima. Manika, produkto. Babae ako. At ako ang magpapasya para sa sarili ko. Ang mensaheng ito ay hatid sa inyo ng Philippine Broadcasting Service at ISIS International Manila. Uy, Julie! Isa lang medyo ni Elma. Parang tulalang-tulala ka dyan. Pinapagawa mo ako. Akala ko tetang yun. Sumama naman ako. Tapos sarap niya ako. Anong gagawin ko? Ano? Pumunta sa inyong barangay o Police Women's Desk o sa DSWD na may serbisyo para sa mga biktima ng rape. Ang rape ay labag sa human rights at ng anti-rape law. May obligasyon ako. Ikaw. Tayong lahat. And vow now. It's our duty. Ang paalalang ito ay hatid sa inyo ng Philippine Commission on Women at ng himpilang ito. 41 minutos makalikat sa takna ang alas 2 sa hapon padayon kamo nga nagapamati diri sa Gyapon sa programa Bantay Banwa. Mga kabinan, nag-courtesy visit ang DSWD 6 officials kay Governor Lucille Navas ng Guimaras. Ang pagbisita sa DSWD paunahan ni OIC Regional Director Joselito Estember, Division Chief Erlene Gamarcha, Guimaras Social Welfare Officer 2 Elena Salazar, kag Provincial Social Welfare and Development Officer Shirley Gabutin. Ang diskusyon na sentro sa impact sang Typhoon Tino sa probinsya, bina ang ongoing distribution sang dugang family food packs sa mga affected individuals. Pahayag man ni Director Estember ang proposal for cash assistance sa mga tag-iya sa mga totally kag partially damaged houses sa ilalom sang DSWD Emergency Cash Transfer Program. Para masigurong madasig ug more organized nga disaster response, in-emphasize ni Governor Lucille Nava ang importance ng pagpreposesyon ng family food packs sa kada munisipalidad. She noted that as an island province, ang problema gid sang probinsya kada may bagyo ang travel restrictions nga makadelay sang relief operations kay nga aside sa fiber vessels, ang mga roro vessels gina-suspend man ang biyahe. Kung nadumduman sa aton mga tagpalamati, Sunday, bilog adlaw, halos bilog itong adlaw, may pila lang ka trips. Siguro mga alas 9, alas 10, inuntat ng biyahe hasta na the following day. Ang DSWD nagaplano na magproposisyon sang ready-to-eat food packs for stranded passengers sa mga puerto. Insakto ni kay nga hindi gid malikawan may mga pasahero gid nga stranded sa Hordan Wharf kag sa Parola, pero ang kadamaan gid nga nagaka-stranded ara sa
parola kay balaan mo ang mga kalabanan nga nagatabok halin niya sa Jordan Wharf, mga residente man, mga tumandok man. So ang matabok, kung hindi sila katabok, puli lang sila sa ila balay. Ang mga nagaka-stranded gid sa parola, mga taga Gimaras gid nga kinanglan magtabok pero hindi katabok mangod sang suspension, matingga gid sila or mas stranded gid sila dira sa bahin sang parola wharf kag lapos sa port dira sa sa Roro Wharf. Amo na nga kumadumduman sang aton mga tagpalamati ginbiyahe itong mga na-stranded sa lapos nga wharf ginpakadto sa parola para isa na lang kahatagay sa mga pagkaon, sang assistance hasta sa nagbalik ng biyahe the next day, Lunes na, November 10. Ang probinsya kumadumduman sa aton mga tagpalamati ginpaydalom sa state of calamity kasunod sa naging epekto sang bagyo Pino. Minutos makaligan sa takna ang 2:00 sa hapon. Speaking of DSWD, ang mga nagabaton sang ayuda, ang mga nagareklamo kay sa payout, ang ginpirmahan nila, ang nabaton nila 10,000 pero may mga opisyales kuno nga nagakat sang ayuda nga nabaton nila from 10,000 nahimo na lang 2,000 o 80% gidyang matawag naton nga labo kag bawal ina kag hindi na ya dapat naton i-tolerate ina bangon gintawag ina nga bulig para sa mga in crisis AX gani no ito in crisis gani sila kinanglan nila sang kwarta para sa kun anuman ang mga panginanglan nila sa ila dira nga balay o kung pamilya. Tapos mabatian mo, makakuha ka sa information nga mo no, may cut. So masubo gid din para sa mga kauturan. Minutos makaligat sa takna ang 2:00 sa hapon. May advisory no ang Iloilo City Government public advisory, gina-inform nila no ang pumuluyo nga si Joseph Tolentino is not connected with the city government and is not authorized to represent or conduct any transactions on behalf of the city or any of its offices. May mga reports nga ini nga tawo nagapakilala nga taga city government. Please be advised that such action is unauthorized and not sanctioned by the city government. We urge the public to exercise caution and refrain from engaging in any transactions or providing any information to this person or to anyone making similar claims. Minutos makaligid sa takna ang 2:00 sa hapon. Ang Iloilo Central Public Market para sa ihibalo sa aton mga kulturan bukas from 4 a.m. to 10 p.m. Your one-stop destination for fresh kag affordable products. Kuman ang Iloilo Terminal Market. Ang Iloilo Terminal Market naman niya bukas 1:00 sa kagahon tubtob 10:00 sa gabi. Your bagsakan kag kumprahan destination for fresh and affordable goods. Sulod na kita ya sa nagkasulod na kita ya sa Central Market. One of these days tinguan taman nga makapadulong sa Iloilo Terminal Market o ng super. Minutos makaligid sa takna ang 2:00 sa hapon. Sa ibang panaton nga balita, ang top 4 most wanted persons sa Western Visayas
nadakpan sa banwasang Lemery. Ang iyang nga kaso, attempted murder. Nadakpan ini siya sa Barangay Poblacion Southeast Zone, Lemery, Iloilo. Ang suspect, kinikilala nga si Chris, alias Chris. Taga Lemery man ini siya, top 7 municipal level, top 8 provincial level, kag top 4 regional level most wanted person. Samtang ang regional most wanted person, nadakpan naman yung mga kabiyanan sa banwasang Haniway. Ang iyang kaso, rape by carnal knowledge under revised penal code in relation to Republic Act 7610. Kag wala sang piyansa na ginarekomenda para sa iya temporaryong kahilwayan. Bulubugat ng mga kaso, no? Kinahanglan gid atubangon sang mga suspect. Minutos magaligat sa taknang alas 2 sa hapon. Ang iban pagid ng mga balita, patpato naton sa masunod nga edisyon sa programa Bantay Bantay. Pinapasalamatan tagid ang tanan nga nagupod sa aton subong nga hapon sa Radio 585 kHz kag sa Facebook. 94,000 followers na kita kag salamat gid sa padayon nga pagsalig kag suporta sa Radyo Pilipinas Iloilo. Pinapasalamatan naman natin mga kaupdanan sa technical side, sa studio, Mr. Rochelle Johnson Tahero sa transmitter, Mr. Jeffrey Betita. Para sa Bagong Pilipinas, Joseph Paul Noblesa, Tarosa, Radio Pilipinas, Radio Publiko. Ang inyong tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko, ang Presidential Broadcast Service, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas! Radyo Publiko! Kinilala ng pang-international at prestigyosong Asia Pacific Broadcasting Plus Awards 2025 para sa kategorya ng Government Streaming. Ito ay dahil sa epektibo nitong pagsasanib ng mga tradisyonal na media tulad ng telebisyon, radyo at print para masabayan ang mabilis na pag-inog ng mundo ng digital at social media tungo sa mas epektibong paghahatid ng mahahalaga at napapanahong mga impormasyon sa mamamayang Pilipino. Kinilala rin ang Radyo Pilipinas dahil sa patuloy na pag-akyat ng rating. Ngayon ay matatag sa pang-4 na pwesto sa Mega Manila ayon sa pinakahuling Nielsen Radio Audience Measurement Survey. At sa social media, nakamit ang mahigit 2,000% pagtaas ng bilang ng mga sumusubaybay sa Radyo Pilipinas page sa unang bahagi ng 2025. Patunay ito na ang inyong Radyo Pilipinas Radyo Publiko ay tunay na kaagapay ng inyong pamahalaan sa paghahatid ng serbisyo sa mga mamamayang Pilipino. Mula sa aming lahat, sa ngalan ng inyong pamunuan at mga kawani ng Presidential Broadcast Service, kasama ang inyong mga himpilan ng Radyo Pilipinas sa buong kapuluan. Maraming salamat po sa inyong lahat, sa inyong pagtangkilik at pagkilala. Radyo Pilipinas! Radyo Publiko! Time to celebrate kulturang